Ano ba naman tong apo kong to? Nagbakasyon pa rito sa akin. Puro babad naman sa cellphone. Ano ba naman ang kabataan ngayon? Iyon ang hinaing ni Mamang Adeng sa anak niyang si Julia. Nandoon ang dalawa niyang apo, abala sa pagkukutingting ng mga cellphone ng mga ito. Sa halip na unahin ang almusal, cellphone kaagad. Sa buong bakasyon ng mga apo niya sa bahay niya ay puro ganoon na lang ang ginawa ng mga ito. Sorry mama, naging pabigat po ba sila sa inyo habang nandito sila? Tanong sa kanya ni Julia. Umiling agad si Mamang Adeng. Hindi naman. Siyempre, masaya akong nandito ang mga apo ko. Hindi naman din sila pasaway. Ang akin lang, sana mag-relax sila. Probinsya rito, may dagat, may ilog. Pwedeng-pwede silang mamasyal, makipagkilala sa mga kabataan dyan. Pero mas gusto nilang dito sa loob ng bahay kasama ang mga gadget. Huminga ng malalim si Julia. Pagsasabihan ko po pagbalik namin, hindi naman po talaga sila ganyan. May limit din naman po ang paggamit nila sa bahay, lalo na kapag nandyan po ang asawa ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kayong mga bata ay masyadong nakadepende sa online na yan. Noong panahon ko, wala kaming lahat ng mga gadget at screen na yan para panatilihin kaming abala. Ayos na ang mga ilog, dagat at kung ano-ano pa para magkaroon kami ng bonding. Sabi niya pa sa mga apo niya. Ilang sandali pa, nag-impake na ang mga apo niya ng mga gamit nito. Nagpabaon siya ng mga pasalubong, mga pagkaing mahirap mabili sa syudad. Mahigpit niyang niyakap ang mga apo niya at paulit-ulit na hinalikan. Kayo'y huwag masyadong bumaba dyan sa mga gadget ninyo. Abat hindi ba'y nakakasama yan? Hirit niya pa sa mga ito. Tumawa si Fatima. Well, ganito na po ang mga bagay-bagay ngayon, Mamang Adeng. Konektado na po ang lahat sa pamamagitan ng internet at social media. Kapag nandun po kami, pwede po tayong mag-video call. Ayaw niyo po ba yun? Magpabili na po kasi kayo ng Android kay Mami at hindi yung dikipad. Napakunot ang noo niya. Mas okay na ako rito. Alam ko kung papaano ang tumawag sa inyo at kapag may kailangan ako, gusto ko harapan at sasadyain niyo ako. Nagkamot sa ulo ang isa niya pang apong si John Ray. Pero kapag video call, makikita niyo po ang mukha namin. Kaya pa rin naman pong makipag-communicate. Plus, marami ka pong magagawa sa online tulad ng pag-aaral ng mga bagong kaalaman at paglalaro ng online games. Mag-aaral ka po ng Mobile Legends, Lola Andeng. 1 versus 1 po tayo. Sinuway agad ni Julia ang anak. John Ray, tigilan mo nga ang lola mo. Tinuturuan mo ng kalokohan. Tumawa lang ang mga apo ni Mamang Andeng. Tumawa na lang din siya. Magalang pa rin naman ang mga apo niya at mababait. Kahit iba ng panahon, hindi niya lang talaga siguro maintindihan ang mga kabataan ngayon. Isang matalino at mapagmahal na ina si Mamang Andeng. Siya ang nagpalaki sa kanyang dalawang anak mula nang maagang namatay ang kanyang asawa dahil sa atake sa puso. Naitaguyod niya ang mga anak niya. Napagtapos sa pag-aaral, nagkaroon ng magagandang trabaho at may sari-sarili ng pamilya. At ipinagmamalaki niya ang pagtuturo sa mga ito ng mahalagang aral at pagpapahalaga sa buhay. Wala namang kaso sa kanya kung mag-isa siya sa bahay. May helper naman siyang si Minda. Naiintindihan niyang nasa syudad na ang buhay ng mga anak. Hindi rin naman siya ang klase ng matandang mabilis magtampo. Mas lalo namang ayaw niyang tumira sa syudad. Nasa probinsya na ang buhay niya. Baka manghina lang siya kapag nandoon. Yun nga lang, hindi naman siya ang nagpalaki sa mga apo niya. Sa kagustuhan niyang manatili sa bahay niya, hindi niya kasamang lumaki ang mga anak ni na Julie at Jenard. Gayunpaman, kapag umuuwi naman ang mga apo niya, close pa rin naman ang mga ito sa kanya. Ramdam niyang mahal siya ng mga ito. Hindi niya lang talaga maiwasang maging maligalig sa sistemang mayroon ang mga kabataan ngayon. Kilala si Mamang Andeng sa kanyang makulay na hardin sa harap ng bahay niya. Ipinagmamalaki niyang makukulay na hanay ng mga bulaklak at halamang inaalagaan niya ng may pagmamahal. Yon ang kanyang daily routine na nagdudulot sa kanya ng matinding kagalakan at katahimikan. Isang maaraw na umaga, habang sumasayaw ang banayad na sinag ng araw sa kanyang hardin, lumabas si Mamang Andeng mula sa kanyang maaliwalas na tahanan. Nakasuot pa siya ng kanyang floral apron at malawak na brimmed na sombrero.
Humuhuni siya ng mahinang himig. Inabot ni Mamang Andeng ang hose para diligan ang mga halaman malapit sa bakod na naghihiwalay sa kanyang bakuran mula sa katabing bahay. Lingid sa kanyang kaalaman ay naglalaro pala sa malapit ang pilyang dalaga na nakatira sa katabing bahay na si Lily. Nagulat na lang siya nang may sumigaw sa biglang pagsabog ng tubig mula sa hose. Pinatay agad ni Mamang Andeng ang gripo. Ay nako, pasensya na, hindi ko sinasadyang basain ka, Neng. Ay ayos lang, gusto kong maging basang-basa. Ang saya ko nga eh, nabasa ang cellphone ko, ang galing. Sarkastikong saad nito. Nakita niya nga itong basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang kaninang malinis na damit ay dumikit na sa balat nito. Nakonsensya agad ang matanda. Pasensya na talaga, aksidente yon, hindi ko alam na nandyan ka pala. Marahang saad ni Mamang Andeng. Umirap naman ang dalaga. Next time kasi maging maingat ka naman. Tingnan mo kung sino ang sasabuyan mo. Palibhasa kasi matanda ka na. Tumaas ang isang kilay ni Mamang Andeng. Ilang beses na siyang nakatagpo ng mga sutil na bata pero ang kaharap niya ang pinakamalala. Hindi man lang ito gumagamit ng po at opo kapag nakikipag-usap. Walang galang ang dalaga sa mga matatanda. Halika nga muna, tutulungan kitang patuyuin ang damit mo. Paanyaya niya sa dalaga. Tinarayan agad siya nito. No thanks, magpapalit lang ako ng damit at papasok na amoy basang aso. Natigilan naman siya. Hindi masyadong maganda yung tabas ng dila mo, Neng. So what? Mataray nitong sabi. Napailing si Mamang Andeng. Wala talagang asal ang mga bata ngayon. Anong sabi mo, tanda? Anong sabi mo, tanda? Nagpanting na talaga ang mga tenga ni Mamang Andeng. Kanino ka bang anak? Humingi ako ng tawad at nag-alok ng tulong, tapos ganyan mo pa ako pakitunguhan. Hindi ka ba pinalaki ng maayos ng mga magulang mo? Talagang hindi. Walang kwenta ang mga magulang ko. Inabando na lang naman nila ako at pinabayaan ako. Puno ng hinanakit na saad nito. Namumula sa galit ang pisngi ng dalaga habang nagpapakawala ng bastos na salita sa nalilitong si Mamang Andeng. Puno ng sama ng loob at paghamak ang murang boses nito. Kumaluskos ang hangin sa tensyon habang tumahimik ang hardin at tila nalanta ang mga halaman sa bigat ng loob ng dalagang nasa harap niya. Sa kabila ng mga masasakit na salita nito, nanatiling tahimik si Mamang Andeng. Mabigat ang puso sa lungkot at pait na tinig ng dalaga. Lily! Napalingon siya kay Dolores, ang kapitbahay niya. Humahangos ito at mahigpit na hinawakan ang braso ni Lily. Nagpumiglas naman agad ang dalaga. Tumakbo ito at pumasok sa loob ng bahay. Nako, Mamang Andeng, pasensya na po kayo sa pamangkin ko. Binastos po ba kayo? Tanong sa kanya ni Dolores. Marahan siyang umiling. Ayos lang ako. Tinanaw niya ang bukas na pinto ng bahay. Hindi siya mapakali. Naiinis siya sa kabastusan ni Lily. Pero hindi niya alam kung bakit may bahagi sa kanyang awa. Kararating lang po niyang si Lily dito kahapon. Dito na po yan titira. Itinakwil na siya ng mga magulang niya kasi sobrang pasaway. Ayaw pumasok sa school, tapos palagi pang nahuhulihang may boyfriend. Dito na hinabilin. Naaawa ako, kaya tinanggap ko na rin Mamang Andeng. Pagpasensyahan niyo na po sana. Tuloy-tuloy na sabi sa kanya ni Dolores. Hindi na siya muling nagtanong. Hindi naman siya madalas magpaapekto sa mga tao sa paligid niya kung hindi niya naman kaano-ano. Pero ng araw na yon, nanahan sa isip niya ang tungkol sa dalagang si Lily. Isang maaraw na hapon, habang ang ginintuang sinag ng araw ay nasala sa mga kurtina ng silid, umupo si Mamang Andeng sa kanyang paboritong armchair. Nakapikit ang kanyang mga mata, dinadama niya ang mga awitin ng The Carpenters na maririnig sa buong kwarto niya. Bumabalot sa kanya ang ganoong classic songs tulad ng isang pamilyar na yakap at nagdadala sa kanya sa isang lugar ng kapayapaan at nostalgia. Gayunpaman, nabasag iyon nang may magpatugtog ng rock music sa kanyang kapitbahay. Ang pamilyar na tono ng piano ay nalunod sa mga nakakabulabog na tunog ng mga electric guitar at drums.
Gulat na nagmulat ng mga mata si Mamang Andeng. Kumunot ang kanyang noo sa pagkalito. Napatayo siya. Inalam niya kung saan nagmumula ang ingay na umaatake sa kanyang mga tenga. Hindi napigilan ni Mamang Andeng ang inis nang makita si Lily. May piliang kislap sa mga mata nito. Halatang gusto siyang bisitin. Nakatayo ang dalaga sa veranda. Umiindadyog sa beat ng rock music na dumadagundong mula sa mga speaker nito. Hindi napapansin kung nakakabulabog na sa payapang lugar. Bumuntong hininga si Mamang Andeng. "Anong ingay yan? Nakakabulabog ka, Neng." Umawang ang bibig ni Lily. "Ano?" Pinameywangan niya ang dalaga. "Kung hinihinaan mo kaya ang iyong speaker at nang magkarinigan tayo. Diyos mio Marimar, ano bang nangyayari sa mga kabataan ngayon?" Ilang sandali pa, pinatay ni Lily ang speaker nito. "Ano yun, tanda?" Napailing si Mamang Andeng. "Ang ingay at agresibo ng mga tugtugin mo. Mas magandang pakinggan ng mga classical music." Napairap ang dalaga. "Well, everyone has their own taste in music. Mahilig ako sa rock music kasi Gen Z ako. Ikaw, panahon ka pa yata ng hapon?" "Abay, Neng, hinay-hinay naman. Anong panahon ng hapon? Panahon ako ni Vilma Santos at Nora Honor. Para namang sobrang tanda ko sa paningin mo, hindi pa nga ako uugod-ugod." Depensa niya sa sarili. Tumawa si Lily. Matanda na nga." Bumaha ang inis sa dibdib ni Mamang Andeng. Hindi naman siya naiinis sa kaalamang matanda na siya. Naiinis siya sa kaalamang kung kausapin lang siya nito, parang tropa lang sila. Napailing si Mamang Andeng. "Wala ka nang respeto. Pangit pa ang panlasa mo sa mga awitin. Naririnig ko ang musikang hilig mo sa aking buong kwarto." Nagkibit balikat si Lily. "Ine-enjoy ko lang ang music na swak sa taste ko. Wala naman akong sinasaktang sino man at wala akong tinatapakang tao sa choice ko sa music. Kaya bumalik ka na sa loob ng kwarto mo, tanda. Mind your own business, ha? Hindi kita pakikialaman, Neng, kung hindi mo binubulabog ang payapang pakikinig ko sa classical music na hilig ko. Maaring hindi ka nakakasakit ng sino man, ngunit nakakagambala naman yan. Hindi ba pwedeng hinaan mo ng kaunti?" Hiling ni Mamang Andeng sa dalaga. Akala niya ay magmamatigas ito, pero napakiusapan din naman pala. "Sige, hihinaan ko na. Pero try mong makinig ng rock music, baka magustuhan mo lang." Bumuntong hininga siya. "Hindi naman sa ayaw ko. Mas gusto ko lang ng mas nakakapagpakalma." Napairap naman si Lily. "Bahala ka sa buhay mo, kung ayaw mo, edi wag." Pumasok na muli sa kwarto nito ang dalaga. Pinagmasdan na lamang ni Mamang Andeng na saraduhan nito ang sliding door at kurtina roon. Bumuntong hininga siya. Hindi alam ni Mamang Andeng kung bakit kahit inis na inis siya kay Lily, nagagawa niya pa rin itong kausapin. Parang apo niya na rin kasi ang dalaga. Isa pa, medyo malabo man ang mga mata niya, naaaninag niya ang hinanakit at pagdurusa sa mga mata nito. Sa kabila ng kawalang galang nito na pakikitungo sa kapwa, alam niyang may itinatago pa rin itong kabutihan. At napatunayan niya iyon nang marinig niya ang kalmadong awiting pinapatugtog nito sa silid. Napangiti siya. Hindi niya alam ang kanta, pero ang palitan nito ang pinapatugtog ay nakapagtanto sa kanyang may pakialam ito sa damdamin ng iba. Pumasok na rin si Mamang Andeng. Marahil ay wala lang siyang mapaglibangan ngayong nakauwi na ang mga apo niya. Kaya kahit masama ang ugali ni Lily, pinagtiyagaan niya na lang. At kung ibibigay ng tadhana, gusto niyang mas makilala pa ang dalaga. Humahampas sa tahimik na dalampasigan ang maalat na simoy ng hangin na humahaplos sa mga palaspas habang naglalakad si Mamang Andeng sa mabuhanging daanan. Ngunit sa pagliko, isang tanawin ang nakakuha sa atensyon niya. Si Lily na nakaupo malapit sa rock formation. Nangingilid ang luha sa mga mata nito habang hinihit-hit ang tangang sigarilyo. Maingat na lumapit si Mamang Andeng. Sakto namang tumingala ang dalaga.
Nagulat ito, saka mabilis na pinunasan ang mga luha nang makita siya. Paumanhin, hindi ko sinasadyang manghimasok. Mahinang sabi ni Mamang Andeng. Malumanay ang boses na may halong pagdamay. Napairap si Lily. Okay lang, sanay na naman ako sa'yo, tanda. Bumuntong hininga siya. Pwede bang Mamang Andeng na lang ang itawag mo sa akin? Pinalagpas ko yung mga kabastusan mo, pero kung apo kita, matagal ko nang nilamas sa sili ang bibig mo. Umirap si Lily, pero ilang sandali pa ay tumango na rin ito. Sige. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Nabasag lamang iyon ng maindayog na tunog ng mga alon na humahalo sa hindi pantay na paghinga ng dalaga. Hindi na napigilan ni Mamang Andeng magsalita. Uy, okay ka lang? Nakita kitang umiiyak dito kanina. Bakit ka umiiyak? Tanong niya kay Lily. Pinunasan nito ang mga natitirang luha. Sa naiiyak ako, anong gagawin ko? Wala na talaga akong makuhang matinong sagot sa'yo. Napansin niyang muli ang sigarilyo sa kamay ng dalaga. First time mo bang manigarilyo? Tumingin sa kanya si Lily. Sa tingin mo, nito ko lang natutuhan to. Kumakalma ako kapag may sigarilyo. Subukan mo. Napailing naman siya. Hindi mo dapat dinedepende ang buhay mo sa mga masasamang bisyo. Marami namang bagay na pwedeng maging bisyo. Yung hindi makakasama sa atin. Sandaling natahimik si Lily. Pwede mag-share? Ha? Hirap kausap ng bingi. Napakamot ito sa sintido. Pwedeng magsabi sa'yo ng problema? Napangiti si Mamang Andeng. Oo naman, ano bang dinadala mo? Alam mo, gagaan ang iyong pakiramdam kung ilalabas mo ang lahat ng yan. Ano bang nagpapabigat sa isip mo, Lily? Bumuntong hininga ang dalaga. May sasabihin ako sa'yo, pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Mukha ka pa namang kapitbahay na mapanghusga. Tumanda na ako't lahat. Hindi mo ako makikitang nakikipagtsismisan dyan. Pagtatanggol ni Mamang Andeng sa sarili. Alam mo, kahit ano pwede mong sabihin sa akin. Hindi kita huhusgahan. Huminga ng malalim si Lily. Nabuntis ako. Bumaha ang gulat sa mukha niya. Ano? Nabuntis ka? Hindi ba at 16 ka pa lang? Nasaan na ang bata kung ganon? Naluluha ang mga mata nito. Natakot ako at hindi ko alam ang gagawin. Ako mismo ang sumira sa buong buhay ko. Alam ba yan ng mga magulang mo? Tanong niya rito. Tinago ko sa kanila pero umamin din naman ako nang malaman nila. Natatakot akong mabigo sila sa akin. Labag din naman sa akin gawin ko yun pero sobrang takot na takot ako. Gulong-gulo ng isip ko. Inabot niya ang kamay nito. Lily, sigurado akong maiintindihan din ng mga magulang mo yon. Mga magulang mo sila. Hindi ka nila matitiis. Umiling naman ito. Hindi mo maiintindihan, Mamang Andeng. Napakahigpit at conservative nila. Hindi nila tatanggapin ang pagbubuntis ko ng walang kasal. Kung ganon, nasaan ang lalaking nakabuntis sa'yo? Tanong niya pa sa dalaga. Sunod-sunod na namang tumulo ang mga luha nito. Wala, mas matanda siya sa akin ng 15 years. Wala naman kaso sa akin yun eh. Kaso, nalaman kong may asawa na pala siya. Hindi niya napigilan ang pagsinghap. Diyos ko bakit mo naman pinatulan yun? Alam ko namang age doesn't matter, Neng, pero minor de edad ka pa lang. Humikbi ang dalaga. Sa kanya ko lang kasi nararamdamang minamahal ako. Wala akong kaibigan. Hindi ako malapit sa mga magulang ko kaya nang dumating siya sa buhay ko, masyado akong nahumaling. Hindi ko naman alam na ganun ang gagawin niya. Tapos, para makalusot kaming pareho sa kasalanan, nagpalaglag ako. Pinalaglag ko yung bata, Mamang Andeng. Ayoko pero pinilit niya ako. Nalaman din yun ng mga magulang ko kaya mas talo silang namuhi sa akin. Ayaw na nila akong pag-aralin. Itinakwil na nila ako.
Kumislap ang mga mata ni Lily sa walang humpay na luha habang kinikwento sa kanya ang masakit na nakaraan, ang pagtanggi at pag-abandona sa bawat hakbang nito. Ibinahagi nito ang mga pangarap, ang mga takot at ang mga peklat na sumisira sa malambot nitong pagkatao. At sa sandaling iyon, nakita ni Mamang Andeng ang hilaw na kahinaan sa mga mata ng dalaga. Isang tahimik na pagsusumamo para sa pag-unawa at pagtanggap. Kumirot ang puso ni Mamang Andeng para kay Lily dahil alam niyang ang sakit ng lihim na itinatago sa mga anino. Sa lambing na tanging ang mga lola lang ang nagtataglay, binalot niya ito ng yakap. Nais niyang mag-alok ng kapanatagan sa oras ng pangangailangan. Hinaplos niya ang buhok nito. Hindi ko alam kung gaano kabigat ang dinadala mo. Hindi ko rin alam kung paano mo kinakaya lahat sa ganyang edad. Pero simula ngayon, nandito ako ha. Sige, huwag mo na akong ituring na matanda sa'yo. Ayos lang kung ganyan mo akong kausapin. Ituring mo akong kaibigan, Lily. Kaya mo yan. Sasamahan kita. Habang magkayakap sila, palubog na ang araw sa kalangitan na nagdulot ng gininto ang liwanag sa baybayin. Natuyo ang luha ni Lily at napalitan ng marupok na pakiramdam ng pag-asa. Tila isang namumukadkad na maselang bulaklak sa gitna ng kawalan ng pag-asa ang dalaga. At doon lang napansin ni Mamang Andeng na kahit hindi niya lubusang kilala ito, puno ng halong pag-aalala at ginhawa ang mga tingin niya para dito. Hangad niyang matagpuan ni Lily ang pagtanggap at pagmamahal na matagal na nitong hinahanap. At sa mga sandaling iyon, alam niyang ang ilang mga sugat ay maaaring hindi ganap na maghilom. Pero may pasensya, pakikiramay at pag-ibig na gusto niyang ibigay sa dalaga. Gusto niyang sa pamamagitan ng lahat ng iyon, tuluyang maghilom ang mga naiwang sugat sa kalooban ni Lily, kahit na ang pinakamalalim pampeklat. Gusto ni Mamang Andeng na ang mga salita niya ay maging isang tanglaw ng liwanag sa dilim na bumabalot sa pagkatao ni Lily. Mabigat ang pasanin mo, Neng, sabi pa ni Mamang Andeng. Ang boses ay malumanay gaya ng simoy ng tag-init. Ngunit tandaan mo, kahit ang pinakamadilim na gabi ay nagbibigay daan sa bukang liwayway. Ang mga magulang mo ay mahihigpit pero ang kanilang pagmamahal ay walang hangganan. Mapapatawad ka rin nila. Bigyan mo lamang sila ng panahon para pahupain ang galit na nararamdaman nila sa'yo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, sabay silang naglakad. Inimbitahan niya na lang ang dalaga sa loob ng bahay niya. Gusto niya rin kasi itong makasabay sa hapunan. Halika na, Lily. Pasok ka sa aking bahay. Paanyaya niya sa dalaga. Tipid itong ngumiti. Salamat sa pag-imbita sa akin. Napaka-cozy naman itong bahay mo. Di na masama. Malawak siyang napangiti. Masaya akong nagustuhan mo. Ngayon, umupo ka at gawing komportable ang sarili. Pinagmasdan niya muna ito. Halos kasing edad lang ito ng mga apo niya. Katulad ng ibang kabataan, tutok lang din ito sa cellphone nito. Pero sa kaibuturan ng puso nito, may masakit na pangyayari na palang dinadala. Hindi niya tuloy maiwasang isipin ang mga apo niya. Kapag nagbakasyon muli ang mga ito sa kanya ay nais niyang magbahagi sa kanya ang mga bata kung masama ang loob ng mga ito sa mga bagay-bagay sa mundo. Nakaupo si Lily na naka-cross-leg pa sa harap ng tukador na yari sa lumang kahoy. Nandoon ang isang hanay ng mga kupas na itim at puting mga larawan na nakasabit sa magarbong mga frame. Laman ng mga iyon ang mga sandali mula sa nakaraan. Ganda mo naman ng dalaga ka. Eto asawa mo? Tanong sa kanya ni Lily. Mahina siyang tumawa. Oo, kaso maagang namatay dahil sa atake sa puso. Naninigarilyo yun. Baka ikaw nang sumunod kapag hindi mo pa tinigil ang bisyo mo. Nanlaki ang mga mata ni Lily. Yang humor mo hindi nakakatuwa. Mema ka. Kumunot ang noo ni Mamang Andeng. Mema? Mema sabi, mema tawa, mema luto. Mas lalo na siyang naguluhan. Tinawanan na lang siya ni Lily. Magkasundo na sila pero may pagkakataon pa rin talagang nakakainis ito. Ang bata mo pa dyan, maaga kang kumirengking? Tanong pa sa kanya nito. Tumango naman siya.
Oo, saka uso pa naman yun sa panahon namin. Pero syempre, hindi pwede ang ganyan kung walang kasal. Kawawa ka naman, hindi mo pala na-enjoy ang pagiging dalaga mo. Nangingiting sabi pa nito. Huminga siya ng malalim. Parang ganun na nga, pero masaya naman ako. Swerte ako sa naging asawa at mga anak ko. O siya, maupo ka na dyan. Magluluto muna ako ng hapunan natin. Hindi ka ba hinahanap ni Dolores? Umiling agad si Lily. Hindi, nagpaalam ako kay tita. Pumunta na nga siya sa kusina. Kilala si Mamang Andeng sa kanyang mapagmahal na puso at walang kapares na kasanayan sa kusina. Tuwing linggo, noong maliliit pang mga anak niya, sa kanilang maliwalas na tahanan, pinagluluto niya ang mga ito. Pinupuno niya noon ang kusina ng tawanan at bango ng kanyang signature na sopas na kumukulo sa kalan. Habang nakaupo sila ni Lily sa maliit na kahoy na mesa sa maliwalas na kusina, inilapag ni Mamang Andeng ang mga umuusok na mangkok ng sopas. Nag-aalangan na humigop ang dalaga at bumaha ang pagkamangha sa mukha nito. Wow! In fairness, masarap naman palang luto mo. Sarap nito. Naaalala ko nung bata pa ako at ginagawa ito ni Mama para sa akin. Mahinang sabi pa ni Lily. Napangiti naman siya. Masaya akong naaalala mo ang mga masasayang alaala mo dahil sa sopas na yan. Bigla na lang nangilid ang mga luha sa mata ni Lily at hindi napigilang humagulhol. Tiyak na humahalo ang masarap na sabaw sa mga luha nito. Marahang hinawakan ni Mamang Andeng ang nanginginig na balikat ng dalaga. Nag-aalok ng tahimik na pag-unawang higit pa sa mga salita. Sa sandaling iyon, gusto niyang madama ni Lily ang pakiramdam ng pagiging kabilang na akala nito ay tuluyan na nitong naiwala. Bakit ka umiiyak na naman? Marahang tanong niya rito. Suminghot si Lily. Namimiss ko lang yung mga araw na okay pa kami ng mga magulang ko. Sana maibalik ko ang panahon at maging bata ulit. Sana hindi ako nagdesisyon ng ganun. Sana hindi ako nagkamali. Huminga ng malalim si Mamang Andeng. Naiintindihan ko, pero huwag ka nang malungkot. Maaari mong palaging pahalagahan ng mga alaala, pero hindi mo na mababago. Gumawa ka na lang ng mga bago na alam mong hindi mo pagsisisihan. Tumango naman ito. Salamat po ha. Sige na, tapusin na natin itong masarap na sabaw bago pa lumamig. Nakangiting sabi niya rito. Pinagmasdan ni Mamang Andeng si Lily. Napangiti siya. Ninanamnam ng dalaga ang bawat kutsarang puno ng sopas na tila isa iyong mahalagang alaala. Para bang isang paalala iyong kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may kislap ng liwanag at mainit na mangkok ng sopas para itaboy ang lamig. Gusto niyang ipabatid kay Lily na nakahanap ito ng tahanan sa nakakaadiw na aroma ng espesyal niyang sopas. Pagkatapos nilang kumain, inaya niya itong magtsaa. Humihigop si Lily ng isang tasa ng umuusok na mainit na lemon tea. Sa pwesto nila ang bintana, makikita ang hardin na namumukadkad ng mga makukulay na bulaklak. Alam mo, Lily, panimula niya. Mahina ang boses ngunit punong-puno ng paninindigan. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Sa kabila ng malayong agwat ng edad na naghihiwalay sa atin. Kumunot ang noo ni Lily. Marahil nakipagbuno ang isipan nito sa ideya ng pakikipagkaibigan sa isang matandang katulad niya. Kung ayaw siya nitong ituring bilang nakatatanda, mas mabuting maging magkaibigan na lamang sila. Pakiramdam ni Mamang Andeng, mas magiging komportable si Lily kapag ganoon. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Maaaring ako ay matanda na at ikaw ay bata pa, ngunit gusto kong makilala ka pa. Sige, ihahanap kita ng kalandian. Walang pakundangang sabi nito sa kanya. Nanlaki agad ang mga mata ni Mamang Andeng. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Tumawa naman si Lily. Joke lang. Bumuntong hininga siya. Alam kong hindi ako kasing bata mo, pero marami pa akong natitira sa buhay ko. Mag-isa lang ako sa buhay. Gusto kong gumugol ng oras kasama ka. Gusto kong marinig ang mga kwento mo.
maintindihan ng isang kabataang tulad mo. Pinanliitan siya nito ng mga mata. Baka mamaya sa akin mo ipamana to kapag naging close tayo. Wag, kawawa naman yung mga anak mo. Tumawa si Mamang Andeng. Wala naman silang pag-aagawan. Mahirap lang kami, pero naitaguyod ko sila ng maayos, kaya maganda na ang mga buhay nila. Ang bahay lang na ito ang pag-aari naming mag-asawa at wala naman silang interes dito. Saka anong pamana? Sa tono mo, parang mamamatay na ako ah. Hindi ka magandang magbiro. Oh, kalma. Huwag kang lumigalig dyan. Natatawang saad nito. Okay, sige, friends na tayo. Pababatain kita. 'Di ba? Nag-asawa ka kaagad. Kapag tayong magkasama, tuturuan kitang kumirengking. Tingnan natin kung may asim ka pa. Hindi niya na talaga napigilang hampasin sa braso ang dalaga. Puro ka kalokohan. Ganyan ba talaga kayong mga kabataan? Pati mga apo ko, hindi rin ako matinong kausapin. Naging dalaga rin naman ako pero hindi ganyan. Noong panahon ko, hindi pa rin makabasag pinggan ng mga babae. Ngumisi naman si Lily. Paglalambing lang naman yon, intindihin mo na sila. Saka hello, panahon mo yan, panahon namin to. Magkaiba yon, kaya wag mo nang ikumpara. Wala kaming pakialam sa panahon nyo. Bumuntong hininga na lamang si Mamang Andeng. Siya na ang unang tumigil. Hahaba pa ang pagtatalo nila ni Lily. Nakaupo sila sa gitna ng katahimikan. Pinapanood nila ang mundo sa labas na may pangako ng isang natatapos na araw. Alam ni Mamang Andeng na nakaramdam si Lily ng pasasalamat sa kanya. Sa presensya niya, batid niyang nakatagpo ito ng ginhawa, aliw at isang malalim na pakiramdam ng pag-aari na kayang lumampas sa mga ordinaryong buklod ng pamilya. Lumipas ang mga buwan, mas lalo silang naging malapit ni Lily. Talagang nabuo ang isang hindi inaasahang pagkakaibigan. Para sa kanya, isa itong kaibigan ng kailangan ng karamay at pagmamahal. Isang umaga, nakita ni Mamang Andeng si Lily. Tumatakbo ito sa dalampasigan, mukhang naisipang mag-jogging ng dalaga. Lingid sa kaalaman ni Lily, nakatingin siya mula sa malayo at may ngiti sa mga labi. Nakasuot siya ng makulay na damit sa pag-eehersisyo para sa kanyang Zumba class. Nang malapit na sa kanya ang dalaga, bigla niya itong hinila. Halika, sumama ka sa Zumba class namin. Nakangiting alok niya rito. Kumunot ang noo nito bago tanggalin ang headset. Ano? Saka anong damit yan? Niyon na niyon? Mamaya kapag kumidlat, sure akong ikaw ang unang matatamaan. Hindi niya pinansin ang mga biro nito. Ano bang ginagawa mo? Tumatakbo sa dalampasigan. Mag-Zumba class na lang tayo. Nanlaki ang mga mata ni Lily at hindi makapaniwala. Zumba? Ayoko nga. Puro matatanda yung nandun. Magmumukha akong ewan. Bumuntong hininga si Mamang Andeng. Sanay na siya sa bibig ni Lily na mura ng mura. Kaya tinuturing niya na lang itong kaibigan. Sanay na siya sa bibig ni Lily na kung ano-ano ang sinasabi. Kaya tinuturing niya itong kaibigan. Sasama ang loob niya kung ang tingin niya rito ay apo. Mariing umiling si Lily. Sorry Mamang Andeng, gusto ko lang mag-exercise. Kumislap sa tuwa ang mga mata niya. Mag-ehersisyo. Ehersisyo rin naman ang Zumba. Halika, sumama ka na sa akin. Nag-aalangan pa ang dalaga. Pero puro matatanda yung nandun eh. Hindi ko yata kayong makipagsabayan sa inyo. Saka ano yun? Kita ko ngayong mga dance steps. Umaalog-alog ang bilbil nyo tapos may pasigaw-sigaw pa. Parang ewan. Humalakhak si Mamang Andeng. Dinadala sa maalat na hangin ang kanyang tawa. Sige na Lily, mas maganda ng bata ka para sumayaw at magsaya. Saka pa nga ako, pagkatapos mong sumayaw ng Zumba, gagaan kahit papaanong pakiramdam mo. Kahit may halong pag-aatubili at pag-uusisa si Lily sa sarili, hinila pa rin ni Mamang Andeng. Sa gitna ng bukang liwayway, sumama sila sa grupo ng mga Zumba enthusiast. Nanginginig ang kanilang mga katawan sa masiglang beat ng musika. Nung una, nadadapa at natatapilok pa si Lily. Alanganin pa ang mga galaw at hindi sigurado. Ngunit habang hinihimok niya ito at ginagabayan, natagpuan na rin ito ang katawang tumutugon sa musika.
Hinikayat pa ito ng ibang matatanda roon kaya tuluyan ng nawala ng hiya si Lily. Ano sa tingin mo, Lily? Tanong ni Mamang Andeng na kumikinang ang mga mata sa pagmamalaki. Ngumisi ang dalaga. Namumula ang pisngi sa tuwa. Grabe yun, Mamang. Ang saya. Okay rin palang Zumba. Napangiti si Mamang Andeng. Parang hinahaplos ang puso niya. Masaya siyang makitang masaya si Lily. Kinabukasan, may nagpadala ng package sa bahay ni Mamang Andeng. Padala pala iyon ng isa niyang apo, isang Android cellphone na regalo nito sa kanya. Kaya sa maaliwalas na sala ng bahay, katabi niya si Lily at masigasig na tinuturuan siya kung papaano gamitin ang bagong Android na cellphone. Makapal ang hangin na may halong pagkadismaya at pasensya habang tinuturuan siya ng dalaga. Paano ba naman, hirap siyang intindihin iyon at litong-lito pa. Okay, Mamang Andeng, ise-set up natin ngayon ang mga kontak mo. Tingnan mo itong boto na to pindutin mo lang. Utos ni Lily sabay turo sa screen. Ngunit hindi talaga siya pamilyar sa teknolohiya. Nanginginig na ang mga daliri niya. Hindi niya naman sinasadyang isara ang app sa tuwing sinusubukan niyang sundin ang mga direksyon ni Lily. Tap, Mamang, tap, not swipe. Baka sa boses ni Lily ang pagkagalit habang pinipilit nitong turuan siya. Nagtatap ako, Lily, pero walang nangyayari. Tugon niya na medyo defensive pa ang tono. Lumipas ang mga oras, hindi pa rin niya talaga makuha. Nababawasan na ang pasensya ni Lily. Gayon din naman siya, nadidismaya na siya. Tiningnan niya muli ang cellphone niya. Lily, medyo nakakalito na. Bumuntong hininga ang dalaga. Hindi naman ganun kahirap. Ipinakita ko na nga sa iyo kung paano gamitin. Napakamot sa sentido si Mamang Andeng. Oo, ngunit hindi ako sanay sa lahat ng mga pindutan at icon na ito. Noong araw ko, mayroon lang kaming simpleng landline sa telepono. Napairap si Lily. Mamang, hindi naman ganun kakomplikado. Itap mo lang ang icon at mabubuksan na ang app. Pinindot niya ang screen ng paulit-ulit. Aling icon? Mayroong 1,000,000 sa kanila. Ang dami-dami. Huminga ng malalim ang dalaga. Yung green na may nakasulat na phone. Oo, nakikita ko. Pinindot niya ang number ng anak niya. Teka, bakit hindi ito nagre-ring? Sinapo na lang nito ang noo. Kailangan mong pindutin ang green call button pagkatapos mong i-dial ang numero. Hinanap niya naman agad. Nasaan na? Parang hindi ko mahanap. Ako na nga. Umiling agad siya. Hindi. Kaya ko tong mag-isa. Kailangan ko lang ng kaunting pagsasanay. Mamang, makinig ka lang sa akin. Bulalas pa ng dalaga. Bumuntong hininga siya, tanda ng pagsuko. Hindi ko nauunawaan ang lahat ng mga pindutan sa magarbong screen na ito, Lily. Baka masyado lang komplikado ang phone na ito para sa akin. Lumambot ang ekspresyon ni Lily. Napagtanto siguro nitong talagang nahihirapan siya. Okay, Mamang, pahinga muna tayo ha. Paano kung gumawa tayo ng tsaa at subukan ulit mamaya? Mungkahin ni Lily. Ang boses ay malumanay na at maunawain. Habang nakaupo sila sa mesa sa kusina at humihigop ng umuusok na tsaa, naalala ni Mamang Andeng ang mga pagkakataong tinuruan niya si Lily kung papaano magluto ng egg pie. Naalala mo kung gaano ka kapasensya sa akin nung tinuturuan mo akong mag-bake ng egg pie, Mamang? Alam kong nahihirapan kang gumamit ng cellphone pero narito ako para tulungan kang malaman ito, tulad ng pagtulong mo sa akin. Pasensya na, hindi mahaba ang pasensya ko, sabi ni Lily sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Mamang Andeng. Ayos lang, tama ka naman, Lily. Maaaring hindi ko maintindihan ang lahat ng mga bagong gawang gadget na ito, ngunit sa tulong mo, sigurado akong maiintindihan ko ito sa huli. Salamat sa pasensya mo sa akin. Sa panibagong determinasyon, bumalik sila sa gawain. Sa pagkakataong iyon ay gumamit si Lily ng mas hands-on na diskarte. Ginagabayan nito ang mga daliri ni Mamang Andeng. Dahan-dahan ngunit tiyak. Nauunawaan niya ang mga pangunahing kaalaman ng kanyang bagong cellphone.
Nang magsimulang lumubog ang araw sa labas na nagliliwanag sa mga bintana ng bahay ay naupo sila ng magkatabi. Ang kanilang naunang inis at panunuya ay napalitan ng isang nakabahaging pakiramdam ng tagumpay at pag-unawa. At sa mapayapang sandaling iyon, ang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ay pumupuno sa himpapawid. Napagtanto ni Lily at Mamang Andeng na sa kabila ng paminsan-minsang mga hadlang sa kanilang agwat sa edad, mas lalong nabuo ang pagmamahal, pagtsatsaga at kahandaang matuto sa karanasan ng isa't isa. Isang maliwanag at maaraw na araw na naman ang panahon. Ang bango ng sariwang mga bulaklak ay sumasama sa simoy ng hangin habang nakaupo si Mamang Andeng sa tabi ng kanyang lumang tumba-tumba sa beranda. Sabik siyang naghihintay sa pagbisita ni Lily. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, hindi pa dumarating ang dalaga. Nag-aalalang sumilip sa kapitbahay si Mamang Andeng. Naku, hindi ako dinalaw ni Lily ngayon. Sana'y okay lang siya. Tumingin sa kanya si Minda, ang katiwala niya sa bahay. Baka busy lang, Mamang. Huwag masyadong mag-alala. Bakas ang lungkot sa mukha niya. Pero lagi niya akong pinupuntahan tuwing linggo. Hindi niya nakaligtaan kailanman ang pagbisita sa akin. Aba, bakit hindi mo siya puntahan? Tanungin niyo si Dolores, Mamang. Tumango naman siya. Magandang ideya yan. Bibisitahin ko na lang siya. Nang magsimulang lumubog ang araw, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang namuo sa puso ni Mamang Andeng. Laging ginagawa ni Lily na bisitahin siya tuwing linggo, umulan man o umaraw. Kaya nakakabahala ang biglang pagkawala nito. Walang dalawang isip, sinuot ni Mamang Andeng ang kanyang sombrero at umalis sa bahay. Determinadong malaman ang kalagayan nito. Pumunta na nga siya sa kabilang bahay. Nalaman niya sa tiya nitong 2 araw nang hindi lumalabas si Lily sa silid nito. Ayaw ding magpapasok ng kahit na sino, kaya hinayaan na lang nito. Pero hindi siya. Nakiusap siyang pumasok. Nag-aalala siya sa dalaga. Sa kanyang kaginhawahan, binuksan ni Lily ang pinto. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan na naman ng pag-aalala. Bumalik sa kama ang dalaga. Ang mukha nito ay namumula sa lagnat. Isang malaking kaibahan sa karaniwang masigla nitong kilos. Nadurog ang puso niya nang makita ang hindi maayos na kalagayan nito. Napaubo si Lily. Anong ginagawa mo rito, Mamang Andeng? Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa dalaga. Nag-aalala akong hindi ka pumunta sa akin ngayon. Tama ang hinala ko, hindi nga maayos ang kalagayan mo. Umiling naman ito. Ay ayos lang ako, nilalamig lang ako, yun lang. Hindi ka maganda sa paningin ko, hayaan mo akong alagaan ka. Nataranta agad si Lily. Pinapahalagahan ko ang pagmamalasakit mo, Mamang Andeng, pero hindi ko kailangan ng sino mang mag-aalaga sa akin. Mag-isa ako magiging maayos. Kumunot agad ang noo niya. Kalokohan, kailangan mo ng mag-aalaga sa'yo. Gagawa ako ng tradisyonal na gamot para matulungan kang gumaling. Napabuntong hininga ito. Mamang Andeng, ayoko. Hindi ba pwedeng uminom na lang ako ng over-the-counter na gamot? Umiling naman si Mamang Andeng. Hindi, puro kemikal lang mga gamot na yon. Maniwala ka sa akin, ang halamang gamot ay mas gagana sa karamdaman. Natawa na lang si Lily. Ay, matanda nga naman. Walang pag-aalinlangang kumilos si Mamang Andeng. Tinakpan si Lily ng mainit na kumot at nagtimpla sa kaldero ng herbal tea. Nagprotesta si Lily. Iginiit na magiging maayos din naman ito, ngunit hindi siya nagpaawat. Inilagay ni Mamang Andeng ang isang umuusok na tasa ng tsaa sa nanginginig na mga kamay ni Lily. Ang aroma ng halamang gamot ay pumupuno sa silid ng kaginhawaan. Sa kabila ng inis nito, sa lasa ng mapait na gamot, masunurin itong hinigop iyon. Nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni Lily. Bakas ang gulat sa mukha ng dalaga. Mas gumaan talagang pakiramdam ko ngayon. Salamat, Mamang Andeng. Napangiti naman ng matanda. Sinabi ko naman sa yung ito ay gagana. Ngayon, siguraduhin mong magpahinga ka at uminom ng maraming tubig. Tipid nang umiti si Lily. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, Mamang. Sorry sa inis ko kanina.
Marahan niyang tinapik ang kamay nito. Okay lang, alam kong hindi mo gusto ang aking mga tradisyonal na paraan, ngunit kung minsan, maaaring makatulong ang mga ito. Tumango naman ang dalaga. Tama ka yata, salamat sa pag-aalaga sa akin. Sige na, matulog ka na, para pagising mo, makakakain ka na ng sopas at makakainom ng tsaa. Hindi umalis si Mamang Anding doon. Habang lumalalim ang gabi, umupo siya sa tabi ng kama ni Lily. Binabalikan niya ang mga ginawa nila noong mga nagdaang araw. Bumaha sa isip niya ang mga alaala nilang nagluluto ng cookies ng magkasama. Hindi maikakailang talagang napamahal na siya rito. Pamilya na ang turing niya kay Lily. Ni hindi na malaya ni Mamang Anding na nakatulog siya roon. Bukang liwayway na nang magising siya. Wala na ring dagnat si Lily at sumilay ang malawak na ngiti sa mga labi nito. Ang kulubot na kamay niya ay marahang hinaplos ang noo ng dalaga. Puno ng magkahalong ginhawa at lambing ang mga mata niya. Alam niyang hindi masisira ang kanilang pagsasama. Ang kanilang pinagsaluhang maikling alaala, hindi mapapalitan ng kahit na ano paman. Habang sumisikat ang araw sa langit, magkasamang nakaupo sina Mamang Anding at Lily na pinagmamasdan ng tahimik ang kagandahan ng umaga. Ang kanilang koneksyon ay mas malakas kaysa sa dati. At habang nagsasalo sila ng isang tasa ng herbal na tsaa, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Alam niyang pinagbuklod na sila ng mga puso nila sa isang bigkis na hindi matitinag. Tingnan mo, lahat ng magagandang mag-asawang sumasayaw, Lily. Nasa isang ballroom event sila. Sinama ni Mamang Anding si Lily para matuwa naman ito. Ang mga matandang mag-asawa ay magiliw na umiikot sa makintab na sahig. Ang mga ngiti ng mga ito sumasalamin sa pagmamahalan. Mayroon ding mga kabataan na ang mga tawa ay tumutunog na parang mga kampanang pilak sa bulwagan. Siguro kaya ka pumupunta dito kasi dito may matandang pwede mong landiin ano. Dito ka siguro kumekerengkeng. Natatawang sabi sa kanya ni Lily. Nanlaki ang mga mata ni Mamang Anding. Manahimik ka nga. Inikot ng dalaga ang paningin sa paligid. Lahat sila mukhang masaya at eleganteng tingnan. Napangiti agad siya. Oo, ito ang ballroom dance event para sa mga nakatatanda at kabataan. Hindi ba't kahanga-hanga kung papaano nasisiyahan ng mga tao sa pagsasayaw? May pili ang kislap sa mga mata ni Mamang Anding. Hinawakan niya si Lily sa kamay at dinala ito sa gitna ng mataong ballroom. Halika Lily, sumayaw tayo, ihahanap kita ng kapareha. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Nako, Mamang Anding, hindi ko alam kung paano sumayaw. Nakakahiya, baka matapakan ko yung paa. Tumawa naman siya at ibinigay ang kamay nito sa isang binata. Magtiwala ka sa musika Lily, hayaan mo ang sarili mong gabayan ka. Ang iyong mga paa at ang iyong puso ang masusunod ngayon. Sa banayad na pag-udyok, itinulak ni Mamang Anding si Lily sa open space. Nagsimula ang isang matamis sa mga galaw ng waltz. Sa una, nag-aalangan at hindi sigurado ang mga hakbang nito. Ngunit nakita niyang nagiging komportable na rin ang dalaga. Ilang sandali pa, napalitan ng jive ang tugtugin. Sabay silang sumayaw ni Lily. Ang mga manonood ay tumitingin ng may paghanga habang sila'y umiikot at umiindayog sa dance floor. Natagpuan ni na Mamang Anding at Lily ang kanilang mga sariling humihingal, ngunit nagniningning sa tuwa. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga chandelier, nakalikha sila ng isang alaala na magpakailanman ay nakaukit sa kanilang mga puso. Madalas ka bang pumunta dito? Tanong ni Lily sa kanya habang kumakain sila. Tuwing Sabado ng gabi, ito ay isang magaling na paraan para manatiling aktibo at makihalubilo ako sa mga kaibigan ko. Saad naman ng matanda. Napangiti si Lily. May nakikita din akong kabataan. Pumupunta ba sila dito kasama yung mga lolo't lola nila? Tumango naman siya. Meron, pero karamihan sa kanila, kusa na lang. Ito ay isang magandang lugar upang makipagkaibigan. Merong youth dance lesson tuwing Martes at sa tingin ko mag-e-enjoy ka. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Lily. Talaga?
Pwede ba tayong bumalik sa Martes? Natawa si Mamang Andeng. Oo naman, Neng. Niyakap siya ni Lily. Salamat, Mamang Andeng. Ito ang pinakamagandang gabi para sa akin. Habang pauwi sila sakay ng vintage na sasakyan ni Mamang Andeng, nag-uusap silang dalawa. Nagbabalik tanaw sila sa mga highlight ng gabi. Hindi maawat ang dalaga sa pagsasalita. Ganun na lang talaga siya kapag sobrang saya. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Isang bigla ang ihip ng hangin ang naging sanhi ng pagliko ng sasakyan. Ang mga gulong ay tumitili sa semento. Namalayan na lang nilang umikot ang kotse ng wala sa kontrol. Bumagsak sa kalsada at bumangga sa isang puno na may nakakasakit na kalabog. Nang matapos ang kaguluhan, isang matinding katahimikan ang bumalot sa hangin. Kumakabog sa dibdib ang puso ni Lily habang tarantang-tarantang sinusuri si Mamang Andeng. Walang malay ang matanda. Maputla ang mukha at tumalsik sa upuan. Napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang yakap-yakap niya ang kamay ni Mamang Andeng. Ilang sandali pa, isinugod na ito sa ospital. Nalaman ng mga kamag-anak ni Mamang Andeng ang nangyari, kaya sumugod din ang mga ito. Pati ang mga magulang ni Lily na galit sa kanya, napasugod dahil sa pag-aalala sa kanya. Hindi niya napigilan ang mapahagulhol. Hindi ako makapaniwala na nangyari to kay Mamang. Sumasayaw lang siya at nagsasaya sa ballroom event kanina. Hindi dapat ako nagsuggest na umalis kami ng maaga. Kung hindi ko yun ginawa, siguro hindi to mangyayari. Sorry po. Umiling ang anak nito. Hindi, Lily. Hindi mo kasalanan. Isa lang itong aksidente. Punong-puno ng luha ang mga mata niya. Pero si Mamang Andeng, nakaupo sa backseat kasi gusto kong tumabi sa nagmamaneho. Kung sana nasa unahan siya, siguro hindi natamaan ang ulo niya. Niyakap siya ng kanyang ina. Lily, anak, hindi mo alam yun. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Nangyayari lang talaga ang mga aksidente. Huminga ng malalim ang anak ni Mamang Andeng. Hindi lang ako makapaniwala na nangyari ito. Punong-puno siya ng buhay palagi pero ngayon, comatose state si Mama. Ipagdasal nating lahat ang pagaling niya. Wika pa ni Julia. Bumalik si Lily sa ospital pagkatapos niyang kumain at magpalit ng damit. Bibisitahin niya ulit si Mamang Andeng na halos isang buwan ng comatose. Hindi siya nito iniwan noong panahong lugmok na lugmok siya kaya hindi niya rin ito iiwan. Laking gulat niyang sa pagbalik niya. Gising na si Mamang Andeng. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa tabi nito. Marahan niyang hinawakan ng kamay at hindi napigilan ang kanyang emosyon. Tinitigan siya nito ng mabuti. Mamang Andeng, gising ka na pala. Bulalas ng dalaga. Nanginginig ang boses. Napangiti ng mahina ang matanda. Halos bumulong ang boses habang nagsasalita ito. Oo, Lily, gising na ako at gusto kong malaman mo na hindi mo kasalanan yon. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa aksidente. Tumulo ang mga luha niya habang nakikinig sa sinasabi ni Mamang Andeng. Bumagsak ang bigat na matagal nang dumudurog sa kanyang puso. Napalitan ng kapayapaan at pasasalamat iyon. Dala niya ang kasalanan ng aksidenteng naglagay sa matanda sa ganoong estado. Ngunit ngayon, nang marinig ang pagpapatawad nito, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Nagpapasalamat ako, Lily, at nanarito ka kasama ko sa lahat ng ito. Ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig ang naging lakas ko. Hindi ko akalain na tayo ay magiging mabuting magkaibigan. Ikaw at ako na pinaghihiwalay ng mga henerasyon, ngunit pinagsama ng pagmamahal at pag-unawa. Napangiti si Lily. Palagi kong pinapahalagahan ang mga sandaling magkasama tayo. Mga share stories natin sa isa't isa, tawanan at maging yung mga paminsan-minsang hindi pagkakasundo. Pagsapit ng gabi, binalot ang silid sa dilim. Ipinikit nito ang mga mata.
Isang kontentong ngiti ang nanatili sa mga labi nito. Mahigpit nitong pinisil ang kamay ni Lily. Batid niyang kahit anong pagsubok ang hinaharap, haharapin nila ito ng magkasama bilang magkaibigan, bilang pamilya. Sa katahimikan ng silid ng ospital, damang-dama ni Lily ang ingay ng puso niyang punong-puno ng pagmamahal. Gusto niyang palaging maalala ang hindi inaasahang pagkakaibigan nila. Isa si Mamang Andeng sa mga taong nagturo sa kanya ng mga mabubuting bagay sa mundo. Sa kabila ng mga nangyari, pinatawad na si Lily ng mga magulang niya. Pinabalik na rin siya sa pag-aaral, pero hindi niya pa rin nakalimutang bisitahin ang naging best friend niya sa panahong walang-wala siya. Isang maaraw na hapon, nawala ng malay si Mamang Andeng. Kahit may sunod pa siyang klase, umalis siya kaagad nang matanggap ang balita. May bigat sa puso niya. Ayaw niyang may mangyaring masama sa matanda. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Nadatnan niyang nandun ang pamilya nito sa tabi ng higaan ng matanda. Bakas sa mukha ng mga ito ang pag-aalala at kalungkutan. Hinaplos niya ang noo ng matanda. Mamang Andeng, kailangan ko nang umalis. Papahingahin na muna kita at para makasama mo rin ang pamilya mo. Magpalakas ka ha. Ngumiti naman ito. Salamat mahal ko, magkita tayo mamaya. Sa paglipas ng mga oras, lumala ang kalagayan ni Mamang Andeng. Ipinaalam ng doktor sa pamilya nitong baka hindi na itong maabutan ng umaga. Sa kabila ng sariling kalungkutan ni Lily, nagmamadali siyang umalis ng ospital. Umuwi siya para kunin ang isang espesyal na regalo na ginawa niya para sa kanyang pinakamamahal na si Mamang Andeng. Pagkatapos ng mabilis na pagsakay sa bus, narating ni Lily ang kanyang maliit at maaliwalas na apartment. Nagmamadali niyang hinalungkat ang kanyang mga gamit hanggang sa matagpuan niya ang isang maselang flower crochet gift na matagal na niyang pinaghirapan. Ang bawat talulot ay buong pagmamahal niyang ginawa. Isang patunay iyon ng pagkakabuklod niya kay Mamang Andeng. Hawak ang regalo sa kanyang dibdib. Nakaramdam si Lily ng matinding determinasyon at pag-asa na mapapangiti niya ang mukha ng matanda sa mga huling sandali nito. Parang may karera sa dibdib ni Lily habang pabalik sa ospital. Ngunit pagdating niya sa silid ni Mamang Andeng, isang malungkot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Nagtipon-tipon ang pamilya nito sa paligid ng kama. Tumutulo ang mga luha sa mga mukha ng mga ito habang inihatid ng doktor ang balita. Si Mamang Andeng ay namatay ng payapa sa kanyang pagtulog. Nanginginig niyang hinawakan ang kamay nito. Bumalik na ako, Mamang Andeng. May espesyal akong ibibigay sa'yo. Gising ka na dyan, oh. Niyakap siya ng anak ni Mamang Andeng. Pasensya na, Lily. Namatay na siya. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Mas lalo siyang humagulhol. Ano? Hindi! Hindi siya maaaring mawala. Iniwan ko lang siya ng ilang oras. Malakas pa yung best friend ko. Nakakasiyaw pa nga yan eh. Desperadong inilagay niyang bulaklak na ganchilyo sa dibdib nito. Ginawa ko to para sa'yo, Mamang Andeng. Nais kong ibigay to sa'yo kapag gumaling ka na. Tingnan mo. Tumulo ang mga luha ng anak ni Mamang Andeng. Lily, tama na. Wala na siya. Nadurog ang puso at manhid sa kalungkutan. Naramdaman ni Lily na parang gumuho ang kanyang mundo. Mahigpit niyang hinawakan ang regalong bulaklak na ganchilyo. Ang mga pinong talulot na ngayon ay isang malinaw na paalaala ng pag-ibig na nawala sa kanya. Sa libing, nanginginig ng mga kamay, inilagay niya ang regalo sa dibdib ni Mamang Andeng. Isang huling pagpupugay sa babaeng humubog sa kanyang buhay sa hindi mabilang na paraan. Sana naibigay ko sa kanya nang nabubuhay pa siya. Pero alam kong pahalagahan pa rin niya ito kahit wala na siya. Lumuluhang saad ni Lily. Tumango naman ang mama niya. Yan ay isang magandang regalo, anak. Tiyak ako magugustuhan niya ni Mamang Andeng. Bumuntong hininga si Lily. Gusto ko lang sana magkaroon ako ng mas maraming oras sa kanya.
Bawiin yung mga araw na nagmamaldita ako sa kanya. Ang dami niyang tinuro sa akin. Hindi ko akalain na aalis siya ng ganito kabilis. Tinapik nito ang balikat niya. Alam ni Mamang Andeng kung gaano mo siya kamahal. Pinahalagahan niya rin ang bawat sandali na kasama kanya. Muling tumulo ang mga luha niya. Mamimiss ko ang best friend ko ng sobra. Ikumusta mo na lang ako sa anak ko, ha? Sa libing ni Mamang Andeng, nakatayo si Lily sa tabi ng kabaong nito. Napapaligiran ng mga kaibigan at pamilya. Ang araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa ibabaw ng sementeryo, na nagbibigay liwanag sa dagat ng mga mukha na dumating upang magbigay ng paggalang. Habang nagsasalita ang pari, ang tingin ni Lily ay nananatili sa regalong ganchilyo ng bulaklak na nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Isang simbolo iyon ng pag-ibig na higit pa sa kamatayan. Dumaan sa buhay niya si Mamang Andeng para turuan siya. Tila ito ang naging instrumento ng Diyos para muli niyang makita ang liwanag at pag-asa. At ngayong matibay na siyang muli, kinuha na sa kanya ito para mas matuto pa siyang maging matatag sa bawat hamon ng buhay. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lily ang banayad na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Alam ni Lily na lagi siyang kasama ni Mamang Andeng sa puso niya, nagagabay sa kanya ng may pagmamahal at karunungan. Kahit na ang sakit ng pagkawala ay hindi kailanman ganap na maglalaho. Nakatagpo si Lily ng aliw sa mga alaalang pinagsaluhan nila. At sa taling magpakailanman ay magbubuklod sa kanilang dalawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga taong dumaraan sa ating buhay para tayo ay turuan. May mga taong daraan para tayo saktan, pero may mga taong nandyan din para muling turuan ang ating puso na magmahal at magbigay ng pag-asa. Maikli lang ang buhay. Sana pahalagahan natin ang bawat sandali. Piliin natin ang maging masaya at matuto tayong magpatawad. Huwag nating punuin ng galit at pagkamuhi ang ating mga puso. Matuto tayong magpatawad, hindi para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi magpatawad tayo para sa kapanatagan ng ating puso. Laging tandaan, hindi tayo magiging tunay na masaya kung mayroon tayong galit at inggit sa iba. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.